Isa na ata ang hindi malilimutan na anime series noong 90s ay ang Samurai X na Tagalog version at sa hapon ito pinapalabas sa ABS-CBN. At marami din ang nakaabang din dito sa anime na ito. Hindi lamang ito sa labanan kundi may friendship at romance din ito. Maraming natutuwa sa bida ng Samurai X na isang magaling na gumamit ng espadang baliktad ang talim upang hindi makapatay ng kanyang mga nakakalaban. Sa video natin ngayon, alamin natin paano nga ba nabuo ang Samurai X mula sa manga hanggang maging animated series ito. At kilalanin natin ang matalinong manunulat at manga artist ng manga series na to. Alamin natin ang mga nakatagong misteryo ng Samurai X. Tara, simulan na natin! Misteryo. Ang bida natin sa kwento natin ngayon ay si Himura Kenshin. Siya lang naman ang legendary assassin at kilala siya sa tawag na Hitokiri, Batusai o The Manslayer. Nagbago siya at naging wandering samurai. Si Kamiya Kaoru ang bidang babae. Siya ang instructor ng Kendo School sa Tokyo na ang pangalan ay Kamiya Kashinryu at nagkaroon siya ng romantic feeling kay Kenshin Himura. Si Myujin Yahiko ay isang orphan na niligtas ni Kenshin Himura, pinag-aral at pinaampon sa Kendo School ni Kamiya Kaoru. Sagara Sanosuke, dating miyembro ng Shikiho Army na sinira ng Meiji government ang kanilang grupo at naging fighter for hire siya para makalma niya ang kanyang bugso ng damdamin kapag siya ay nagagalit. Sinabihan siya ni Kenshin na magbago, instead tumulong na lang sa mga nangangailangan at siya lang naman ang naging best friend ni Kenshin Himura. Takane Megumi, naging assistant ng isang physician sa Tokyo. Nang namatay ang doktor, ginamit siya ng Takeda Kanryu para gumawa ng deadly opium o nakakamatay na gamot. Nailigtas siya nila Kenshin at Sanosuke at sinabihan siya na maging isang doktor na lamang para bumawi sa kanyang maling ginawa at siya lang naman ang nangaakit kay Kenshin para pagselosin si Kaoru. Shinomori Ahoshi ay isa sa mga magaling na swordsman at naging leader ng Oniwabanshu. At nang makalaban at napatay lahat ni Kenshin Himura ang kanyang mga kasama, lagi na niyang hinahunting si Kenshin para siya na ang masasabihan na the strongest at siya na ang nagpalaki kay Makimahi Misao na apo ng dating leader ng Oniwabanshu. Si Saito Hajime, isang Meiji police officer. Siya ang leader ng 3rd Squad ng Shinsengumi at ang Shinsengumi ay isang small elite group na binuo ng mga commoners at mga mabababang uri ng samurai na hawak ng Bakufu noong Bakumetsu period noong 1863 at matagal na niyang kinakalaban at sinusubaybayan si Kenshin Himura na alam niya na ito ay si Batusai. Makimachi Misao, isang young kunoichi from Tokyo. Ang kunoichi ay hindi masasabing woman. Halos katambas lamang ito ng tomboy. Inlove siya kay Shinomori Aoshi, ang taong nag-aruga sa kanya. Hinahanap niya ito hanggang natuklasan niya na obsessed na ito sa paghihiganti kay Kenshin Himura at nangako si Kenshin kay Misao na tutuparin niyang ibalik si Aoshi Shinomori. Seta Sujiro, tinatawag din siyang Heaven Swords, isang teenage boy at right hand ni Shishiyu. Lagi siyang nakasmile at walang emotion at mahirap basahin ang kanyang iniisip. Niligtas siya ni Shishiyu sa kamay ng kanyang mga kamag-anak na balak siyang patayin, pero siya ang nakapatay sa mga ito at simula noon nakasama na niya si Shishiyu. Shishiyu Makoto ay leader ng Joppongatana. Ang Joppongatana ay grupo ng 10 elite assassins na pinangungunahan niya ni Shishiyu para maghiganti at i-assassinate ang mga major government official at siya ang antagonist ng Kyoto at sinasabing siya ang magiging Hitoroki ni Kenshin Himura. Ang Hitoroki ay isang manslayer.
Hiko Seijiro XIII, ang ika-13 at current master ng 300-year-old na Hiten Mitsurugi Ryo. At siya lang naman ang swordmanship instructor ni Kenshin Himura. Siya lang naman din ang nagligtas sa batang nangangalang Shinta na hindi kalaunan ay tinawag na niyang Kenshin. Isa lamang sila sa mga karakter na pinakilala sa Samurai X na patok noon sa mga batang 90s na kakikitaan ng mga malalalim na kultura at kasaysayan ng Japan. Ang Samurai X o ang original na title nito ay Rurouni Kenshin Meiji Kenkaku Rumatan o sa English ay Rurouni Kenshin Meiji Swordsman Romantic Story. Nanilikha ng matalinong manunulat at magaling na artist na si Nobuhiro Watsuki. Nobuhiro Watsuki, ang gamit niyang pen name at ang kanyang tunay na pangalan ay si Nishiwaki Nobuhiro, ay isinilang noong May 26, 1970 sa Tokyo, ngunit lumaki sa Nagaoka, Niigata. At ang Rurouni Kenshin, ang pinakasikat niyang manga at naging anime din ito na sumikat din sa iba't ibang bansa. Ang kwento kasi nito ay nagsimula sa taong 11 Meiji era o noong taong 1878. Merong kilalang assassin noong panahon ng Bakumatsu at kilala sa tawag na Hitokiri Batusai. Mula kasi hindi nagustuhan ng Bakufu ang ginawa ni Batusai ay tumiwalag siya sa mga ito at nagbago ng katauhan na Kenshin Himura. Ang Bakufu ay tinatawag na shogun o Seitai Shogun, ay titulo ng mga military rulers sa Japan. Kaya mula nang tumiwalag siya at naging Kenshin Himura at nangako siya sa sarili niya na magbabago siya at hindi na muling papatay pa at tutulungan ang mga taong nangangailangan. Kaya naging baliktad ang talim ng kanyang espada para hindi siya makapatay ng tao, masama man ito o hindi, at masasabing isa na nga siyang galang swordsman. Hanggang nagtagpo ang kanilang landas ni Kamiya Kaoru sa isang kaguluhan na kinakaharap ng babae sa kanilang munting paaralan at mayroon lalaking nagpapanggap na siya si Batusai. Tinulungan niya si Kaoru para talunin ang peking Batusai at dito na nga nagsimula ang lahat ng magagandang pangyayari sa buhay ni Kenshin Himura sa piling ni Kamiya Kaoru. Sa totoo lang, napakaganda ng kwento nito at may mga kilig at mga comedy scene din at mga matalinghagang aral sa bawat episode sa anime na ito. Ang Rurouni Kenshin Meiji Swordsman Romantic Story manga ay nailabas noong taong 1992 to 1993 kung saan ang first story ay naipublish noong December 1992 sa Weekly Shonen Jump Winter Special issue of 1993. Ang kwento kasi ng pagtigil ng pagpatay ni Kenshin ay naging miyembro ito ng Kamiya Family Dojo. Ay talagang nahirapang gumawa ng kwento tungkol sa history ang manunulat pero sinabihan siya na dapat talaga niya lagyan ito ng mga kasaysayan ng kwento kaya pinasok niya ang kwento noong panahon ng Bakumatsu period. At ang ikalawang publish ng Rurouni Kenshin noong April 1993 sa Weekly Shonen Jump 21 to 22 double issue of the year kung saan ang kwento naman nito ay tungkol sa wealthy girl na si Raikuji Shizuru. At talagang ibinuhos ng manunulat ang lahat ng kwento na ito sa tuwing makikita niya ang naipublish na manga ay napapabutong hininga na lamang siya pero nakareceive naman siya ng 200 letters sa mga mambabasa ng kanyang manga. Ang Rurouni Kenshin ay naserialize sa Shueisha Shonen Jump Magazine Weekly Shonen Jump from April 12, 1994 to September 21, 1999 at meron itong 255 individual chapters at 28 tankobon volumes. At nagkaroon na nga ito ng English language na manga series na nagkaroon ng license ang North America na hawak ng Viz Media at ang first volume nga nito ay na-release noong October 7, 2003. Noong January 10, 1996 to September 8, 1998 ay naging anime na nga ang Rurouni Kenshin na naiproduce ng SPE Visual Works at Fuji TV at na-animated by Studio Gallop na meron itong 1 to 66 episodes at ang studio din naman ang gumawa ng animated series nito na para sa episode 67 to 95 na dinirect ni Kazuhiro Furuhashi.
Nagkaroon na rin ng mga live action ang Rurouni Kenshin. Ang film noong August 2013 na announce ang 2 sequels nito na ginawang film at naipalabas nga noong 2014 at pinamagatan nga itong Rurouni Kenshin Kyoto Inferno at Rurouni Kenshin The Legend Ends na inadapt sa Kyoto arc of the manga. Nagkaroon ulit ito ng dalawang live-action film na binase sa kwento ng Remembrance, Tenchu and Jinchu arc at pinamagatan naman ito ng Rurouni Kenshin The Final noong April 2019 at Rurouni Kenshin The Beginning na ipalabas noong 2021. Ang anime film na original story ng Rurouni Kenshin The Motion Picture pero mas kilala sa tawag na Rurouni Kenshin Requiem for Patriots ay original na ipalabas sa North America as Samurai X The Motion Picture noong December 20, 1997. Ang manga ng Rurouni Kenshin ay nakatanggap ng maraming papuri dahil sa balansay ng mga karakter ng kwento at ang historical na kwento nito. Ilan lamang ang nakapuna sa mga laban ng Rurouni Kenshin story dahil sinasabi nila na ang mga laban dito ay masyadong mga bayolente. Pero maraming natuwa sa manga series na ito na hindi lamang mga kalalakihan ang nagkakagusto sa kwento nito kundi pati mga kababaihan pero dahil brutal ang kwento, marami din tagahangang mababasa na may mga edad na rin. Alam niyo ba nang dahil sa manga at anime na ito ng Rurouni Kenshin ay naging inspirasyon ng ilang manunulat at manga artist para makabuo sila ng mga historical story na katulad nito? Katulad na lang ng lumikha ng Naruto na si Masashi Kishimoto na gusto gumawa ng isang Chanbara manga series. Ang Chanbara ay mga swords fighting stories. Pero alam nyo ba na ang mga naging assistant ni Watsuki Nobuhiro ay mga magagaling na manga artist na ngayon na katulad niya? At sila ay si Ichiro Oda na lumikha ng One Piece, Hiroyuki Take gumawa ng Shaman King at Shinya Suzuki, ang creator ng Mr. Full Swing. At marami pang ibang manga artist ang naging inspirasyon ng Rurouni Kenshin. Iba talaga kapag ang nagawa mong obra ay nakatatak na sa puso't isipan ng mga taong nag-abang at humanga sa iyong gawa. Ikaw pa mismo ang gagawin nilang inspirasyon para lamang magawa nila at matupad ang kanilang mga pangarap na nais nila. Isang maganda talagang makaiwan ka ng isang makasaysayang alaala na magbibigay ng inspirasyon sa iba. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?